Yan po ang aming rito, ang aming purpose sa Lawyers Against Corruption ay para po itong mga magagandang batas na ito ipaintindi sa taong bayan. Sa taong bayan ay magkaisa at i-assert ang kanilang karapatan sa ating batas. Nagsanib puwersa ang mga abogado mula sa iba-ibang larangan ng legal profession upang labanan ang korupsyon. Bansag nila dito, Lawyers Against Corruption. Ito'y sa kasagsagan ng mga nabubunyag na mga malawakang katiwalian na nangyayari sa pamahalaan. Kasama sa grupo ang mga retiradong mahistrado, environmental lawyers, human rights lawyers, private law practitioners at iba pa. Ayon sa kanila bilang legal professionals, tungkulin nilang ipaintindi sa publiko kung paano nangyayari ang korupsyon sa Pilipinas, lalo na't mahirap unawain ang napakaraming batas na kasalukuyang umiiral sa bansa. Dapat malaman po natin kung paano natin ma-empower hindi lang yung ating mga sarili bilang mga abogado, kung hindi yung taong bayan, how they can navigate all available legal remedies. Kasama sa kanilang plano ang pagsusuri sa mga umiiral na batas at sistema na ginagamit ng ilan upang takasan ang pananagutan, pagsasagawa ng legal education campaign sa mga komunidad at paghikayat sa pangkaraniwang mamamayan na aktibong magsampa ng kasong may kinalaman sa katiwalian o tinatawag na citizen-led litigation. Ito pong kampanyang ito ay hindi lang para turuan tayo ng batas, no? Yung mamamayan, para po sa mga may kailangan na skills at knowledge, nandito po ang mga abogado para tulungan ng mga mamamayan na gumawa ng strategic and citizen-led litigation. Kamakailan sa update na ibinigay ni Assistant Ombudsman Miko Clavano patungkol sa kanilang mga investigasyon sa flood control scandal, sinabi nito na nag-iingat sila upang masigurong matitibay ang mga kasong isinasampa sa korte, lalo na't magagaling na abogado ang kanilang kalaban. The Ombudsman always mentions na we're up against the best lawyers. The best lawyers that money can buy. Pera po ang kalaban namin dito. Para kay Attorney Cristina Conti, nahihirapan mapanagot ang mga tiwaling opisyal dahil ginagamit ng mga ito ang gobyerno sa paggawa ng krimen. Talagang mahirap talaga ang kalabanin. Sa totoo lang, yung gobyerno, kaya sila nahihirapan dahil ginamit yung recurso ng gobyerno para gawin yung krimen. Yan lagi ang hirap natin kapag state-sponsored, may state participation or state-initiated yung krimen. May gray areas na kailangan silipin. Yung gray areas na yan ang kailangan patindihan. Hindi ito sa pinagpera, kundi patindihan ang patalinuhan. Para sa Lawyers Against Corruption, oras na para silipin ang mga batas at ayusin ang jurisprudence dahil baka hindi na ito nakakasabay sa mga krimen ngayon. Hinihikayat naman nila ang iba pang abogado at law students na sumali sa alyansa at maging bahagi ng kanilang advokasya. Inaasahang makikibahagi ang mga ito sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution sa February 25 bilang pagpapakita ng suporta at pagkakaisa laban sa katiwalian. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.